gabi naman ay wala nang inintay kundi mag-umaga. At gano'n na lang ng gano'n, paikot-ikot ang buhay. Tama ba na gano'n ang pamumuhay ng isang nilalang na sinasabi sa Bible, I was fearfully and wonderfully made? In fact, the Lord Jesus said in John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Yan po ang naisin ng Panginoong Hesus para sa atin, magkaroon ng buhay na punong-puno, buhay na buhay at buhay na makabuluhan. Kung tayo po ay nagpipista upang ipagdiwang ang kabutihan ng Panginoon sa atin, marapat din na tayo ay magbulay-bulay, marapat din na suriin natin ang ating buhay kung enjoyable nga ba. So that we may have life and have it abundantly. Ang munti po nating mensahe ngayon, pinamagatan nating 5 steps to life. At hindi po ito yung buhay na biological life, hindi ito yung buhay na eternal life, kundi yung buhay na dito sa mundo, bilang mga anak ng Diyos, papaano natin na matatamasa yung higit na kahulugan, kulay at sidhi ng damdamin ng isang buhay na buhay. Nananalangin kami, Panginoon, para sa isa't isa. Salamat po sa kasiyahan. Panginoon, humihiling kami ng pagpapalang espiritual. Kausapin niyo po kami. Kung may kulang sa aming buhay, kahit man lang kaunti, nawa, isa sa mga pagpapala na maaalala namin ay iminulat mo ang aming mata at binigyan niyo po kami ng hamon upang mabuhay ng punong-puno, masigla at may kahulugan. Kayo po ang siyang maging tagapagsalita ngayon, Panginoon. Tungtungan ang inyong paa, ang inyong lingkod, maitaas namin ang iyong pangalan, pinagdiriwang namin ang kabutihan ninyo. Ang mga salita nyo ang nais naming dinggin, kaya mga salita nyo lang nawa ang aming mapagsalusaluhan. Kayo po pa sa langit, aming tagapagligtas, aming Panginoon, aming Diyos, ang maging tagapagsalita ngayon. Basbasan nyo po kami at itaas nyo ang inyong pangalan lamang. Maghari kayo sa aming puso, ano man ang kaguluhan, ano man ang bagay na maring umagaw ng aming pansin sa inyo, isinusuko namin sa iyong paanan. Kayo po ang maghari, magbigay ng kapayapaan. At habang kami naman ay nagtatamasa ng pagpapala mo, nawa, Panginoon, ganun din, ilayo mo sa masasamang tao at masasamang espiritu ang aming mga sambahayan, ang mga mahal namin sa buhay na di namin kasama ngayon. Lord, may you speak, do as you will, lead us, teach us. In the name of Jesus we pray. Amen. 5 steps to life. Hindi lang po 5 ang steps na yan, 5 mahahalagang hakbang upang magkaroon ng isang makabuluhan at malalim na kahulugan ng buhay. If the Lord Jesus came so that we might have life, what did He teach His people so that we may attain the fullness of life? 5 steps to life, and one of that, lahat po ito yung mga verbs, alam na natin pero kailangang sariwain, love. Dapat umibig tayo. Dapat magmahal. Hindi pag-ibig, hindi pagmamahal na noun, kundi verb, magmahal, umibig. Dahil, ang tunay lang pong nakapagpapasaya sa tao ay yung minamahal niya. Pag kami nagbigay sa inyo ng isang platong masarap na pagkain at hindi nyo naman mahal yung nagbigay, maaaring magpasalamat kahit matuwa. Pero kung mahal na mahal nyo yung nagbigay, kahit tansan ang lalagyan at ganun kakonti ang nakaya niyang iabot, ay magpapasalamat kayo at nagagalak kayo. Iba yung tingin ng nagmamahal sa iyo, iba yung kanyang karinyo sa iyo. Kaya yung tao pong marunong magmahal, yon ang nakakalasap ng tunay at malalim na kaligayahan. Because only those that you truly love can truly make you happy. So, love God. Well, God loves everybody. Those who love God are the ones who really feel that kind of love, and those who love God in return are the ones who enjoy this loving relationship. Mark 12:30, Jesus said, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Of course, this is a quotation which was very widely known even in the Old Testament. So love God. Love people. Mark 12:31, once more Jesus says, love your neighbor as yourself.
Isa po itong hiwaga na parang going to the east by sailing west. That by loving people, by even giving sacrificially to people, that's when we attain the deep forms of happiness, therefore the deeper meaning of living. Those who love attain the highest level of life. No wonder God is described as God of love. Kaya po sinabi sa 1 Corinthians 13, and now these three things remain: faith, hope, love, but the greatest of these is love. Yun talaga ang pinakadakila. At kung tayo po hindi marunong magmahal sa ating kapwa, napakalaki ng pinto ang isinara natin, napapasukan sana ng makahulugang buhay, napapasukan sana ng maraming kulay, hugis, musika ng buhay na punong-puno at makahulugan. Another verb, another step to life, give. Give to God. Mark 12:17, Jesus says, give to God what is God's. Give to people. Romans 12:13, share with God's people who are in need. So ito pong pagbibigay sa Diyos, sa ating kapwa, pinanggagalingan ito at pinagbabalungan ng napakalalim na uri ng kagalakan na yun lamang mga marunong magbigay na taos-puso ang nakababatid. Yung mga ibang hindi mapagbigay sa Diyos, sa kapwa, akala nila nakakalamang sila. Akala nila kawawa yung palabigay dahil laging nagsasakripisyo, laging nawawalan dahil nabibigay sa iba. Ang hindi po nila nababatid, may kaligayahan yon na yun lang talagang tunay na totoong mapagbigay ang nakakadama. So many people miss out on great happiness, on great meaning of life without even knowing it. So give. Give to people you love. 1 Timothy 5:8, if anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So inaasahan, itinuturo na mamahalin at bibigyan natin ng maaari nating dapat ipagkaloob yung mga mahal natin sa buhay. But then also, we are not limited to that. Give to people you do not love. In fact, probably people you do not even like. Romans 12:20, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Akala nung iba, sa paggawa ng mabuti, doon sa hindi gumagawa ng mabuti sa atin, doon sa mga kumakalaban sa atin, sabi, you will heap burning coals on his head. Na parang nilagyan mo ng baga na nag-aapoy at napakainit ang kanyang tuktok at tuloy nahirapan siya at naparusahan mo. Subalit kung titingnan po natin yung cultural significance ng kasabihang ito, sa Israel po noon, ang lahat ng bahay dapat ay may apoy. Hindi dapat namamatay ang apoy dahil kung magluluto ka, wala namang posporo, hindi uso yon. At hindi dapat namamatayan ng apoy, maski man lamang ilawan sa gabi, sapagkat ayaw nila ng madilim. Ngayon, kung namatay ang apoy at nawala ng apoy ang isang bahay, anong gagawin niya? Kakatok siya sa bahay-bahay, hihingi siya ng uling o kaya ay ng baga na mainit para maiwi niya sa kanila at yun ang pagsimula ng apoy niya na gagawin sa kanilang kalan. Kaya sabi, ang pagbibigay, maging doon sa iyong kaaway, ay parang ganito. You heap burning coals on people's head, not to torture them because you put the coal on a pot. Inilalagay naman niya sa isang palayok o isang sisidlan, kundi binibigyan mo siya muli ng pag-asa. Binibigyan mo sila ng tulong at binibigyan mo siya ng muling kahulugan ng buhay. At kung taglamig, ay binibigyan mo ng init ang kanyang buong tahanan. So hindi ito para manadista, kundi para tunay na maging matulungin. So we give to people that we love and we give to people that we do not love. Yun pong pagkakamal, pag-iingat at pag-iimpok para lang sa sarili at akala niya pag hindi siya nagbibigay at sinasarili niya ang kanyang pera, ang kanyang pagkain, ang kanyang kotse, ang kanyang bahay, akala niya lamang siya noon. Ang hindi niya alam, siya ang nawawalan. Because hoarding and keeping can be uncomfortable. Hoarding can be painful and even unhealthy. Ang katawan nga po natin, kailangang mag-discharge ng mga bodily wastes. Because when you do not discharge and you do not pass it on and let it pass out, what happens?
you get poisoned. Kaya sabi sa Luke 12:15, watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Hindi nasusukat ang buhay sa dami ng iyong itinago, sa dami ng iyong inimpok, at sa dami ng iyong sinasarili, bagamat may nangangailangan, lalo pangat mahal mo sa buhay, at kahit pa nga matatawag na kaaway mo, ay sinasabing huwag pa ring pagdamutan. Hebrews 13:16, do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. At kung natuwa po ang Panginoon sa ating mga sakripisyo, sa pagbibigay sa ating kapwa, mahal man natin o hindi, mabuti man sa atin o hindi, mayroong magandang nangyayari. Natutuwa ang Diyos. At kung siya'y natutuwa, siya'y nagbo-blow out. Kung siya'y natutuwa, siya'y nagpapagaling. Siya ay nagbibigay ng mas marami pang pagpapala. Kaya yung mga nagiging makasarili, akala nila sa pagsosolo nila sa kanilang mga tinatangkilik at blessing, ay sila'y nakakalamang na hindi nila alam na nawawalan sila ng buhay dahil nawawala ang kagalakan ng Panginoon para sa kanila. At pagka hindi nagagalak sa iyo ang Panginoon, napakalaking kalugihan ang ganyang kalagayan. Bodily wastes must be taken out. That's why biologically and our biological processes, even moving one's bowels, urinating, perspiring, sometimes even the scandalous burping and the releasing of gases can be such a pleasure. Alam natin na isa sa mga pinakamalalakit, malalalim na kaligayahan ng buhay ay palabasin ang mga dapat lumabas na yan sa ating katawan, at napakahirap pagka hindi makalabas ang mga yan, na o-hospital ka pa at kung ano-ano ginagawa sa iyo. So letting go, giving up, giving, make life wonderful. Because when you take, you must give. And we take blessings from the Lord every day, so we must give blessings to others every day. In much greater way, giving rewards the giver. Yun pa lang pong pagbibigay, gantimpala na sa nagbigay, sapagkat kung taos puso yun, may kagalakan siya. Mayroong isang uri ng kagalakan na ilang mapagbigay ang nakakadama. So we must discover or rediscover life in giving. Hindi tayo padadala sa turo ng sanlibutan na be wise, think of yourself, be selfish, dahil mawawala yung napakalaking pagpapala na tanging sa pagbibigay lamang natin nalalasap. Kaya ang conclusion sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. And this is not only to condition people so that they will continuously sacrificially give, but it is written because it is true. It is more blessed to give than to receive. Pangatlong hakbang po, to have a full life, forgive. Magpatawad. Forgiving is letting go of toxins, of unhelpful and destructive energies. Dahil po, mga kapatid, tao tayo, magkakamali tayo, magkukulang. Ganon din ang lahat ng mga mahal natin sa buhay. Ganon din ang mga pinapahalagahan natin, maging ating kabiyak, anak, magulang, kapatid, pinsan, kaibigan, kapitbahay, kapwa manggagawa. Darating at darating ang panahon, kung hindi pa dumarating, magkukulang yan sa atin. Magkakasala, magkakamali. Sapagkat lahat ng tao ay magkakamali at magkukulang, magiging miserable ang buhay ng lahat, liban na lang matuto tayong magpatawad. You can never ask perfection from people around you. They will be short of your expectation. They will probably commit errors intentionally or unintentionally. So who is a happy person? A happy person is not the one who is never offended by anybody, because there will always be people who will offend us. A happy person is a person who knows how to forgive. Kung gagawin po nating pamantayan para maging masaya, yung walang nagkakamali laban sa atin, magiging miserable tayo dahil laging may magkakamali. So sino ang masaya? Yun lang marunong magpatawad. Yung tinatanggap niya na magkakamali at magkakamali, magkukulang at magkukulang ang kapwa. At lalo't nangyari na at tapos na, ano pang gagawin natin? Alam naman, magmukmuk na lang tayo buong buhay, magtanim ka ng sama ng loob habang buhay, at huwag mong kausapin ng dating mahal mo buong buhay,
The way to have life is to forgive. The only way to keep on living is to forgive. Because if you're going to be a prisoner of other people's errors against you, you will never be happy. The only way to transcend and to deal with the shortcomings of people around us is by forgiving them. Kung sa pagpapatawad po kayo aasa, hawak nyo sa kamay nyo ang inyong kaligayahan kasi kayo ang magpapatawad. Pero kung iaasa nyo na perfect sila at pag nagkakamali sila, magagalit kayo, magiging malungkot kayo dahil walang perfect. So magpatawad. Colossians 3:13 to 14, bear with each other and forgive whatever grievance you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Kaya talagang tama yung sabi ng isang awit, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Kung tayo iibig, magmamahal, kakambal ang pagpapatawad. Kaya pag may ikinakasal po ako, madalas sinasabi ko, huwag lang kayong magsumpaan na magmamahalan. Magsumpaan din kayong magpapatawaran. Dahil baka nga hindi pa natatapos yung wedding ceremony, nagkakainisan na kayo. Pero habang kayo'y nagpapatawad, tuloy ang inyong pagiging mag-asawa. Kahit may nagkakamali, parehong nagkamali, pag nagpapatawad, tuloy. Sino po ang hindi nakakatuloy na relasyon? Yung hindi nagpapatawad. Pero pare-pareho lang na-offend, pare-pareho lang nadedesmaya, pare-pareho lang kung minsan nabibigo. Very important. Pang-apat po na hakbang para magkaroon ng sigla ang ating buhay, verb pa rin, fight. Not with your spouse, not with your parents, not with your brothers and sisters. Fight. Dedicate yourself to a great warfare. Dedicate yourself to wholesome, good, and sacred warfare. In other words, brothers and sisters, be at war with something bad. Go to war for something good. Isa po na naobserbahan ko sa buhay, yung mga taong pag tinanong mo, kumusta po? Eto, tinatamad. Eto, walang sigla. Eto, walang magawa. Itong mga taong to, walang giyera sa buhay. Kaya mahalaga may giyera kayo sa buhay. Even God is at war with evil. So the people of God must be at war. We must be at war with something bad. And we should go to war for something good. So dapat meron po tayong cause. Meron kayong isang adhikain. Meron kayong sinasalihang isang movement o isang bagay na nais baguhin ang mundo, ang buhay o mga aspeto ng buhay. Like, gusto nyo bang masugpo? Halimbawa, yung pagtitinda ng sigarilyo sa mga kabataan. Gusto nyo bang masugpo ang pagtitinda ng drugs sa kahit kanino man? Isang cause yan. Gusto nyo bang linisin ang lahat ng ilog ng Pilipinas? Linisin ang Laguna de Bae o kaya linisin ang Ilog Pasig? Gusto nyo ba na arugain ang mga taong lansangan o kaya ay wakasan ang trafficking of children and women o kaya ay wakasan ang pagkalbo at walang habas sa pagsira sa ating kalikasan? Dapat may giyera kayo sa buhay. Kasi kung wala kayong giyera, araw-araw nagtataka kayo kung ba't kayo buhay. Dedicate yourself to a cause higher than yourself. Dedicate yourself to a cause higher than your daily existence. Ang buhay niyo po ba ay pumunta na sa level na araw-araw, ang iniisip niyo lang, ano kaya ang maiulam natin ngayong araw na to? Pagdating sa bahay, ano ang ulam? Ano kaya ang lulutuin natin ngayon? Pag yun na lang ng yun ang inyong iniisip, ibig sabihin wala na kayong giyerang mas malaki pa kesa sa inyong pang-araw-araw na buhay. At mag-uumpisa na kayo na tamarin, humina, mawala ng sigla. Kita niyo po ang mga giyera ni Paul, Philippians 3:8. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ. So pumili siya ng giyera niya. Anong giyera niya? To know the glory of Jesus. Ano po ang giyera niyo sa buhay, mga kapatid? To share the gospel, magandang giyera yan.
to get ourselves corrected by the Spirit of God more and more, magandang giyera yan. Sapagkat, kung wala kayong malaking adhikain, higit na mas malaki sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, higit na mas malaki kaysa ating mga pansariling mga kagustuhan, lahat ng maliliit na bagay, papalakihin ninyo. Ang mga mag-asawang nag-aaway dahil sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, because there is no greater cause that binds them, that commands their energies and their dedication. And you know that in the absence of big things, small things become big to small minds. Pag wala na tayong malaking adhikain, pati maliliit na bagay, pinalalaki na tuloy natin at pinag-aawayan pa kuminsan ang mga walang kakwenta-kwenta. Life is not in being a slave of the insignificant. Hindi tayo dapat maging alipin ng mga walang kwenta, ng mga maliliit na bagay. Life is in keeping small things small. Kaya kailangan natin ng perspective. Kailangan merong malaking cause. Katulad na lang ng mga Kristiyano, ang cause natin, to win the world for Christ. So dapat marunong tayo magpasensyahan, magpatawaran at magtanggapan sa isa't isa kahit hindi tayo lagi nag-agree sa ating mga theology dahil may mas malaking cause to win the world for Christ. But people who forget that big cause get embroiled in tiny, little, insignificant, and sometimes very unimportant struggles, sadly, against each other. So, fight. Meron ba kayong giyera sa buhay? Kahit ano yun. Gusto nyo bang i-preserve ang lahat ng mga ancestral houses ng Pilipinas? O gusto nyo ba na ipaglaban ang karapatan ng mga api? O kaya linisin ang pamahalaan? Dapat meron tayong giyera. Hindi pwedeng wala kang pakialam sapagkat ang pakikisangkot, ang pakikialam, ang siyang nagpapatibay, nagpapasigla ng ating buhay. And finally, another step to life, dream. Mangarap. Desire. Chase your rainbow. Ano po ang ibig sabihin ng buhay na parang wala ng kahulugan? What is a life that may be considered over? That is an unhappy life. That is not worth living anymore. It is a life with all its dreams, aspirations, and desires behind it. Ang buhay na wala